Hallelujah! Salamat po sa Panginoong Diyos, sa Kanyang di nagbabago, nakakatapatan po sa ating buhay. Siyempre, salamat po sa Panginoon, kayo po'y naririto, kasama namin ngayon. So, I invite everyone na tayo po'y tumayo para i-dedicate po natin sa Panginoon ang oras na ito. Again, so kagaya last week about covenant-making God, ang ating Panginoong Diyos ay nakikipagkasundo. Isang kasunduan na ang sino po yung pinagpapala, tayo po yung pinagpapala. Kaya lagi ho nating alalahanin na lahat po tayo ay merong covenant kay God. So tapikin mo yung katabi mo. Kapatid, may covenant ka kay God, ha? Yan. Tumupad ka sa kasunduan. So alam na natin, yung ibig sabihin ng covenant, it is kasunduan. Kaya nga sa Bible, lumang tipan at bagong tipan, di ba? Lumang kasunduan, bagong kasunduan, medyo malalim pa yun, ibang topic pa yun. Pero review lang tayo nung last week. Hindi natin nasabi kung anong klaseng covenant pala yung last week. Yung last week po, tinatawag po yun na Noahic Covenant. Yun, Noahic Covenant po yun. Yung binanggit doon sa Genesis chapter 9, verses 12 and 13, si Yahweh ay nakipagkasundo, di ba? Nagkaroon ng bigay ng covenant kay Noah, at yun po ay pinagtibay sa pamamagitan ng bahaghari. At alam natin, pag nakakita tayo ng rainbow, it is not a symbol of pride, LGBT, it is symbol of God's promise to all the people that He will not destroy the earth sa pamamagitan ng tubig. At ang isang bagay din doon, ito ay pangako ng Diyos at desire na nais ng Diyos na iligtas ang sino mang matuwid. At tayo po ay naging matuwid, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. At ngayon po, so pangalawang covenant po na ginawa ng Panginoong Diyos sa tao, ay yung tinatawag po natin, basahin po natin, 1, 2, 3, go. Yan. So tingnan lang natin to at ano ba yung kinalaman nito sa buhay natin. Paano ba yung implication nito? Paano ba ako mapagpapala nung Abrahamic covenant na ito? Ano ba yung bahagi ko bilang Kristiyano? Meron tayong bahagi dito. Kasi kung titignan natin, parang kay Abraham lang eh. Pero meron siyang pagpapala. Pero let us pray. Panginoon, kami po ngayon ay lumalapit. Humihingi ng inyong gabay sa pag-aaral pa ng iyong salita, Panginoong Diyos. We know that you are a covenant-making God and mas maging malinaw po ito sa oras na ito, sa panahon na ito, Panginoong Diyos, na maging aalalahanin namin na kayo ang Diyos na nakikipagkasundo, nakikipagrelasyon sa aming mga tao. Sino ba naman kami, Panginoon? We have a great God, the God of Abraham, na hindi ho nagbabago. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maaari na pong kasundo sa isang tao. Yun pa lang, alam nyo po, isang bagay na magsisilbing inspiration sa atin. Sino ba ako? Diba? Sino ba ang tao? Sabi nga sa Psalms 8, sino ba ang tao para abutin siya ng Diyos, makipag-usap ang Diyos? At ganun din po yung situation kay Abraham. Ang pangako, siya ay magiging ama ng isang dakilang bansa. Pero alam naman po natin ang problema, matanda na siya at baog ang kanyang asawa. Diba? Pero alam na po natin ang istorya nito, ang Diyos po ay tumutupad sa kanyang pangako. Sabi, ano po yung Abrahamic covenant sa Genesis chapter 12 verses 1 and 2, sinabi ni Yahweh kay Abraham pa ang kanyang pangalan, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Tapos sabi sa verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. So tignan po natin dito, no? Pag tayo po ay bumubuo ng kasunduan, sa sino man kasunduan kahit sa kapwa-tao natin, sa korporasyon, sa company, and higit sa lahat, pakikipagkasundo sa Diyos, hindi po ito one-way agreement. Ano po yung one-way agreement na ikaw lang yung makikinabang? Tatandaan ho natin, when we made a covenant with the Lord Jesus Christ, meron siyang ginawa at meron kang gagawin. Kung papansinin po ninyo yung sa verse 1, ano po yung utos? Balikan natin yung verse 1. Ano yung utos? Lisanin mo ang iyong bayan. Merong action. So ibig sabihin, tayong pong mga Kristiyano, we have a relationship with God, covenant with God, meron tayong dapat gagawin. And later on, titignan natin yun, lagi hong ganyan. Kasi ang tayo pong mga tao, nature po natin na ano ba yung papakinabangan ko dyan? Kami po dati namimigay kami sa GFA ng mga leaflet. Sino ba dito nakakapagpamigay ng mga leaflet? Bukod sa actually kahit sa evangelism, di ba?
ang laging, kadalasan, sinasabi ng iba, ano yan? Pagkakaperahan ba yan? Di ba? Ganon yung thinking. So, yun ang unang-unang, yung pakinabang muna sa sarili. Di ba? Pero tatandaan ho natin, pag tayo ay covenant sa Panginoong Diyos, syempre may pakinabang yan. At meron kang dapat gagawin muna, meron kang bahagi. Sinabi dito sa verse 2, magiging dakilang bansa at magiging tanyag yung kanyang mga lahi. So para to give you an idea kung gaano ho naging pagpapala po ang mga Hebreyo, pag sinabi ho nating mga Hebreyo, yung mga Israelita, yung mga lahi na mula kay Abraham, kasi marami tayong, alam niyo po ba, marami tayong ginagamit ng mga gadgets na invented, di ba? By the Jewish people. Alam niyo po ba nagkakagulo sa Israel ngayon? So, di ba may gera ngayon doon, let us pray for that country. Magulo yung kanilang bansa, gusto silang burahin sa mapa. Pero alam niyo, napakarami pong kontribusyon ng Israel po sa buong mundo. Titignan lang natin, magbigay lang tayo ng example. Unang-una po ito, alam niyo ito? Yan. Ang Google po, Jewish people po, yung dalawang Hudyo po ang naka-invento na. At ngayon, lahat tayo merong Google. Sino dito wala pang Google? Di ako maniniwala, may YouTube kayo eh. Di ba? So although binili lang naman ng Google yon. So yung search engine, ang pinakasikat. Di ba? Pagka mag-aaral tayo, noong nakaraan, nag-exam ako sa renewal, Google, kasi hindi ko alam yung sagot eh. Pero sa kasi sa renewal ng license ng sa driving, pwede kang mag-Google kasi may mga bagong doon, may mga hindi ko pa alam at nasa cellphone lang at pinapayagan naman po 'yun. So 'yun, salamat sa Google. 'Di ba? Search engine. Ito napakahalaga nito. Yan, alam niyo yan. Yan po yung pinakaunang cellphone. 'Di ba? Motorola Dynatac 8000 by Martin Cooper. Yan po yung pinakaunang cellphone na ngayon po nag-develop, naging pero siya yung pinakauna, invented by a Jewish man. Ito, mahalaga rin ito. Pangatlo, nakapagliligtas ng buhay. Yan. Ano yung ganon? Defibrillator, tama ba yan? Almond. Yan. Pag yung sa puso, di ba? Ginaganyan para mabuhay. So yun pa, invented by a Jewish man also. Makikita natin talaga na yung brilliant mind. So, speaking of brilliant mind, ito pa, yung susunod. Yan, kilala nyo to. Yan. Albert Einstein. Jewish din yan. So makikita natin, yung grabing blessing ho talaga, yung tinupad ng Lord, yung pangako kay Abraham, magiging pagpapala ang iyong mga lahi. At higit sa lahat, ito po yung pinakapagpapala na pinagpapasalamat natin. Alam nyo na yan, si Jesus. Jesus is son of Abraham. Diba? Matthew chapter 1. This is the genealogy of Jesus, the son of Abraham, the son of David. Nasa Matthew chapter 1 verse 1. Si Jesus po, yung the greatest, 'di ba? Contribution, kung tama mang sabihin yung salitang contribution, na mula kay Abraham. At lahat tayo po pinagpala. That's why we are here. And later on, makikita natin, ano ba yung implication nito? Ano ba yung kinalaman ko sa Abrahamic Covenant? Meron ba akong mapapala dyan? Meron ho. Magtiyaga lang tayo. Pangalawa po, sa nilalaman ng Abrahamic Covenant. 1, 2, 3, go! Yan, ito po yung tinatawag na promised land. Ang mga anak ni Abraham ay titira sa lupain ng Kanaan, yung lupang pangako, ito po yung present day Israel. Pero kung titignan po natin sa original na konteksto ng Biblia, maliit po yung bansang Israel ngayon. Hindi po yan yung original. Diba? Mas malawak pa sana. Kaso nga lang, because of sin, yung full potential, yung full blessing ay hindi natanggap. Makikita natin dito, pag tayo ay hindi ho tayo naging masunurin sa Panginoong Diyos, yung pangako ng pagpapala, sayang. Hindi nabubuo. Kaya very important tayo ay sisikapin natin na maging masunurin sa Panginoong Diyos. Kasi yung consequences of sin, ninanakaw sa atin yung kaligayahan, ninanakaw sa atin yung mga pagpapala na gusto sanang ibigay sa atin ng Panginoong Diyos. At ito po ay kailangan ho talaga natin na
ipanalangin po ang bansang Israel. Gusto ho silang burahin sa mapa. Actually, matagal na silang gustong burahin sa mapa. Actually, hindi lamang burahin ng mapa, bansang Israel, kundi yung buong lahi. Makikita natin yan all throughout the history. Sa panahon sa Book of Esther, gusto silang burahin yung kanilang lahi. Kahit yung labas na, outside na sa Bible, kaya nagpakalat-kalat sila sa Spain, sa Europe, gusto silang burahin. Noong 1940s, 1939, gusto silang burahin ni Hitler, kaya nagkaroon na 7 million Jews ang pinatay noon. At ngayon, nauulit na naman po yung kasaysayan. Gusto na naman silang burahin ang kanilang lahi at ang bansang Israel, kaya araw-araw ho sila ay binobomba po ng mga rockets. Pero makikita natin dito ang katapatan ho ng Panginoong Diyos. Tinupad niya yung bansang Israel po ngayon. Diyan po sila nakatira. Sabi ho dito sa Genesis chapter 15, at ng araw na iyon gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abram at ganito ang sinabi niya. Ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Diba? Yun po yung, and later on marami pa po yan. Yung lupain ng Sineo, Kadmoneo, Cananeo, lahat-lahat. Eteseo, lahat ng Eyo na merong Eyo sa dulo. So, yan po ay yung present day Israel. Bagamat, again, maliit na bahagi na lang po yung present day Israel ngayon because the consequences of sin. Ito po yung pangako ho ng Panginoong Diyos. At ito po ay tinupad. Kaya ho merong bansang Israel ngayon na kahit gusto ho silang burahin sa mapa, ay hindi ho mangyayari yon. Hanggat nabubuhay po ang Diyos, hindi ho mabubura ang Israel. Diba? At amen. Amen. At alam na po natin, pag sinabi natin hanggat nabubuhay ang Diyos, ibig sabihin nun eternal. Kasi hindi mo mamamatay ang Panginoong Diyos eh. Pangatlo po, ano po yung Abrahamic Covenant na pangatlo? 1, 2, 3, go! Will become a father to many nations. Si Abraham ay magiging ama ng maraming bansa. Paano siya magiging ama ng maraming bansa? Iisa lang naman ang bansang Israel. Later on, makikita natin dito kung paano ho nangyari yon. Sabi dito sa Genesis chapter 17, verses 4 to 5, ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ngayoy, ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Si Abraham, mula sa Abram, naging Abraham. Na ibig sabihin siya ay magiging father of many nations. Paano siya magiging father of many nations? Iisa lang ang bansang Israel. At ito po, dito ho tayo pumapasok sa eksena. Kaya titignan muna natin, di ba? So, paano ho pinagtibay ng Panginoong Diyos yung kasunduan? Yung sa Noahic Covenant, paano ho pinagtibay ng Diyos yung kasunduan niya kay Noah? Siya ay nagpalabas ng rainbow. Pero dito, mas mahirap yung kasunduan. Mayroon ba kayong idea kung ano yung ginawa? Inutos ng Diyos. Sige, para pagtitibayan natin ng kasunduan, ito yung gagawin mo. Genesis chapter 17, verses 10 to 13, ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Siguro sa iba, nakakatawa ito, no? Lalo na sa mga Pilipino. Wala tayong idea. Dito sa Pilipinas, yan ay parang naging tradisyon na lang siya. Hindi po yan kasunduan, naging tradisyon siya, naging kultura, at lalong-lalo na, pag alam ng classmate mo, na hindi ka nagpatuloy ng bakasyon, aasarin ka. So yan ang dahilan. Pero pangalawang dahilan po, yung medical na, meron siyang benefits talaga, di ba? Sa cleanliness. Pero balikan natin yung original. Doon sa panahon ni Abraham, ito po ay palatandaan. Iba po yung sa atin. Sa atin, kinalakyan natin eh. And minsan sa ibang bansa ho, hindi po uso yung ganito. So wag mo natin silang hahamakin. Kasi iba-iba ho ng kultura. Pero dito, sa panahon ni Abraham, ito po ay palatandaan ng tipan. Alam niyo po ba, ano ho yung nangyayari kapag tinutuli? Ano yung dumadanak? Dugo. Ang dugo ho, napakahalaga po niyan sa kasunduan. Halimbawa ho, sa panahon ni yung KKK, di ba? Si Bonifacio, di ba? Meron silang yung duduguan nila, yung blood compact na tinatawag. Actually,
Yung si Jesus Christ, kaya siya namatay, dumanak ang dugo. Isa ho itong simbolismo na pinagtitibay ang kasunduan sa pamamagitan ng dugo. Diba? Pero kaya makikita nga ho natin sa Israel, pag 8 days old, kahit si Lord Jesus Christ, diba? Pang walong araw na siya ay tinuli. So ito po ay kaugalian ng mga Israelita sapagkat ito po ay inutos maging sa panahon ni Moses. Pero dito sa panahon ni Abraham, ito po ay palatandaan ng katibayan ng kasunduan. Kaya sa pamamagitan niyan, pinagtibay ng Diyos at talagang tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, kasunduan kay Abraham. At ngayon, kagaya ng tanong natin kanina, so what? Si Abraham yun eh. Magpapagpapalain ba ako dyan? Ang tanong, paano tayo mabibless ng Abrahamic Covenant? 3 bagay po ang dapat nating gawin para ho tayo pagpalain. Kasi pag pinagpala ng Diyos si Abraham at gusto rin nating ma-receive yung pagpapala na yun, meron tayong 3 bagay na gagawin. Unang-una po, application natin. 1, 2, 3, go. Yes. Pagpalain natin ang bansang Israel. At dito po isang bagay na magiging proud po ang Pilipinas. If you know our history, pinagpala po ng Pilipinas ang bansang Israel. Unang-una ho, nung pinagpapapatay ni Hitler ang mga Hudyo, ang mga bansa ho nagsara. Ayaw nilang papasukin ng mga Hudyo. Pero ang Pilipinas, sa pamamagitan ng ating dakilang presidente, San Manuel L. Quezon, sige, buksan nyo ang bansang Pilipinas. Luwagan nyo ang mga Hudyo, papasukin nyo sila. Naghanda siya sa para 10,000 mga Hudyo para hindi mapatay. Bagamat 1,300 lang ang nailigtas. Pero yung 1,300 na yan ay talagang malaki ang kanilang pasasalamat. At nabanggit na natin noong nakaraan, sila ay nagtayo ng monumento bilang tanda ng kasunduan at pasasalamat sa bansang Pilipinas. Kaya ho tayo ay pwede tayo makapunta ng mas maluwag sa bansang Israel. Kung sa iba, sobrang higpit, mahigpit ang security. Sa mga Pilipino, maluwag po yan. Gayunman, mahirap kasi budget. Di ba? Mahirap ang budget. So, we need to bless the nation Israel. Kasi may pangako hong pagpapala. Sabi ko sa verse 3, 1, 2, 3, go. Yan. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Ibig sabihin, nung nangako ang Diyos kay Abraham, hindi lamang si Abraham ang makaka-receive ng pagpapala, kundi ang sino mang magpapala sa lahi ni Abraham. And that is bansang Israel. Nagtataka tayo bakit yung USA yumaman ng ganyan, yung mga European countries, bagamat ngayon medyo alam na natin, kung if you are familiar with the world news, malaki problema nila, bound sila sa utang. Pero sa kasaysayan, naging mayamang bansa ang Amerika. Ang mga British country, yung England, yung mga tumulong para mabuo po yung bansang Israel, sila ay pinagpala talaga ng Panginoong Diyos. Kaya ho sila naging dakilang bansa. Kasi sila ho yung tumulong para una, para mabuo po, makabalik yung mga Hudyo sa bansa nila. Kasi pakalat-kalat nga po sila eh. Meron sila sa Russia, Spain, sa Ukraine. Sa katunayan, yung presidente po ng Ukraine ngayon, siya po ay may lahing Hudyo. Diba? Ang mga Pilipino, isa rin yung makalat sa buong mundo eh. Diba? Magpunta ka sa Hawaii, Guam, Indonesia. Ang dami yung Pilipino. Pero pwersado tayo dahil kailangan natin magtrabaho. Sila po ay pwersado kasi pinapalaya sila sa bansa nila. Kaya sa pamamagitan ng mga bansa na ginamit natin, yung binanggit natin kanina, they bless the Israel. Sige, tutulungan namin kayo bumalik dyan. Ang tawag dyan, Palestine, nung panahon na yan. Kaya ang Israel ho, sila ay sinasabihan na nang aagaw daw sila ng lupain kasi Palestine daw may-ari niya, mga Muslim. Pero alam naman natin, pag binalikan natin ng history, ang Palestine nag-exist lang 132 AD. Ang Israel nag-exist nung panahon pa nila Moses, nila Joshua, di ba? So, historically. So, paano pa po natin pagpapalain ng bansang Israel para ho tayo pagpalain? Isama ho natin sila sa panalangin. Sabi dito, sa awit 122 verse 6, ang kapayapaan nitong Jerusalem
Sikapin kay Yahweh ito idalangin. Ang magmamahal sa iyo'y pagpapalain. Kaya kung mapapansin natin minsan sa prayer bulletin natin, kung nababasa natin yon, di ba pinagpipray natin, yung sa chat group natin, pinagpipray natin yung bansang Israel. Because this is biblical. This is the most practical way that we can bless the nation Israel. Hindi naman tayo pwede mag-donate, mas mayaman ang bansang Israel sa atin eh. Diba? So makikita natin dito, bilang mga mananampalataya sa Diyos ni Abraham, meron ho tayong responsibilidad na ipanalangin din sila. Lalong-lalo ho na ho ngayon, sila po ay dumadaan sa matinding pagsubok. Actually, every day naman, every year dumadaan sila sa matinding pagsubok. At ngayon po ay sila ay naaharap na naman, maaring, ang kinatatakutan ngayon, baka daw magkaroon ng World War III. Dahil nga nagkakagulo po ngayon, nagbobombahan. So we need to bless the nation Israel. Ito po yung unang-unang practical na pamamaraan para ho tayo makinabang sa pangakong ito. Yan, tabi kami yung katabi mo, mag-pray ka ha. Sa mga kabataan, wag lang romantic life ha. Pag-pray mo rin yung Israel. Malay mo, pag pinag-pray mo yung Israel, sagutin ka bigla, di ba? Pinagpipray yung Israel malay mo lang yon. Hindi yun ano. Ha? Sige, mag-usap tayo mamaya. Pangalawa, siyempre, hindi lamang tayo mananalangin. Ito po, isang kailangan natin ng commitment. Ano po yung commitment na kailangan natin gawin? Basahin natin, 1, 2, 3, go! Make the God of Abraham our God. Maging Diyos din natin ang Diyos ni Abraham. Ibig sabihin, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ng Biblia ay gagawin nating Diyos. At malinaw naman po, siya po ang Diyos natin. Pero ito po ay hamon para sa lahat ng mga tagapakinig, maging sa online, dapat ang Diyos po natin kinikilala ay Diyos po ng Biblia. Ang Diyos po ni Abraham, na hindi ho nagbabago. Hindi siya nagbabago ng kanyang pangako, hindi siya nagbabago ng kanyang plano. Siya ay Diyos na tumutupad sa pangako, sa kasunduan. Sabi ho dito, sa chapter 17, verse 4 hanggang 8, ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Paano ho magiging ama ng maraming bansa? Si Abraham. Sabi sa verse 7, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo, sa iyong lahi habang panahon, at ako'y magiging Diyos ninyo. Bagamat ang tinutukoy dito ay yung lahi ni Abraham, pero andi dito din yung context dun sa unang verse, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Paano mangyayari yon? Verse 8, ibibigay ko sa inyo, sa inyong magiging lahi ang lupaing ito ng Kanaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. Dalawang beses ho nabanggit dito at ako ang magiging Diyos ninyo. Makikita natin dito yung desire ni God that He wants relationship. Gusto talaga niyang magkaroon ng relationship sa tao. Gusto niya magkaroon kasi pwede naman kakilala natin yung tao pero wala tayong relationship. 'Di ba? Sino ba yung mga sikat na mga sikat na personality ngayon? SB19, Bini, ano pa ba? Si Kibuloy daw Pwede kasi kilala mo sila pero hindi ka nila kilala. 'Di ba? Yung tuwan-tuwa ka pa concert ng Bini o kaya SB19, nag-ipon ka o kaya kay Taylor Swift. 'Di ba? Nag-ipon ka, magkano yung ticket? 5,000, 10,000. Kasi gusto mo siyang makita. Pero, masaya ka. Kasi nakapunta ka. Pero mas masaya, di ba, kung kakilala ka niya personal? Di ba? Pero dahil hindi kontento, hindi kumpleto, bumili ka lang ng ticket niya, kumita siya, pag uwi mo, masaya ka naman. Pero mas masaya, di ba, kung kilala ka niya ng personal. At ganito, yung si God, hindi siya parang showbiz na sabihin niya, mahal ko kayo. Bagamat hindi ka namang niya kakilala, di ba? Yung mga magko-concert. Diba, mga Korean pupunta dito, mahal ko kayo. Ganyan. Bagay ba? Kaso hindi ako mukhang K-pop eh. So, ganun yung sasabihin nila. Pero, totoo ba talaga? Paano nila na ipaparamdam yun? Ang Panginoong Diyos, hindi ho siya showbiz. Pag sinabi niyang mahal ko kayo, hindi ito basta para lang panlabas. Pag sinabi ni Lord, mahal ka niya, gusto niyang magkaroon ng relationship sa'yo.
Kaya yung sinabi ni God, ako ang magiging Diyos ninyo, malalim ho ito. Gusto niya magkaroon ng relationship, gusto niyang pagpalain, pero meron hong response. Ano yung gagawin natin? Gawin nating Diyos, ang Diyos ni Abraham. At makikita ho natin dito all throughout the Bible, marami hong mga hindi naman kalahi ni Abraham ay pinagpala. Unang-una ho si Rahab. Kilala niyo si Rahab, di ba? Sa Joshua. Actually, prostitute pa nga siya. Pero nung panahon ni Joshua, pinagpala siya, niligtas siya, 10 ng kanyang mga kamag-anak. Kasi nanampalataya sila sa Diyos. Yung mga Gibeonites, bagamat niloko nila sila Joshua. Alam niyo yung story ni Gibeonites, di ba? Ang mga Gibeonites na pumunta sila kila Joshua. Kami ay galing sa malayong lugar. Kami ay makikipagkasundo. Tapos nagdala sila ng panis na tinapay, ng sira-sira mga tumbler. Ano ba yung mga sikat na tumbler ngayon? Sabihin natin Aqua Plus. Pero wala pong Aqua Plus nung unang panahon. Just to give you a clear picture. Pero bulok-bulok na. Tapos nakipagkasundo naman sila Joshua. At tinupad po yun ng Diyos. Hindi ho sila mga lahi ni Abraham. Sa katunayan, nung gusto silang patayin ni Saul, di ba nagalit ang Diyos? Si Saul balak patayin ng mga Gibeonites pero hindi natuwa ang Diyos doon. Kaya nagkaroon ng pinaghiganti sila ng Diyos. At siyempre ang pinakasikat na hindi ho kalahi ni Abraham pero pinagpala siya si Ruth. Makikita natin dito ang pagiging Diyos ng ating Panginoon na hindi lamang ho para kay Abraham at sa kanyang lahi, kundi sa lahat. Nasasabihin nila, I want you to become my God, Lord. Gusto kitang maging Panginoong Diyos ng buhay ko. Ano man yung lahi mo, ano man yung background mo, ang gusto ng Diyos magkaroon ng kasunduan sa sino man sa atin. At ito po yung malinaw. Yung sinabi natin kanina, si Abraham ay magiging ama ng maraming bansa. Paano mangyayari yun? Makikita natin to sa liwanag ng bagong tipan. Kaya pwede nating sabihin na tayo po yung mga anak ni Abraham. Amen. At totoo po yan. Galatians chapter 3 verse 29. Basahin natin. Galatians 3:29. Next slide. Yan. Basahin ko muna. Nagahang yata. Ito po yung Galatians chapter 3 verse 29. 1, 2, 3, go! Yan. Malinaw ho sinabi. Sino po yung mga sinulatan? Mga taga Galacia, taga Europe, sa taas ng Israel. Hindi ho mga kalahi yung sinulatan ni Pablo dito, mga taga Galacia. Diba? At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Sa pamamagitan nito, tinupad ng Diyos ang pangako kay Abraham. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Magiging ama ng maraming lahi. At sino man na nakikipagkasundo kay Kristo, ikaw din ay nagiging anak ni Abraham at nagiging tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. At pag sinabi nating pangako ng Diyos, hindi lang ito tumutukoy sa mga pisikal na pagpapala. Higit sa lahat, yung spiritual na pagpapala, ang kaligtasan ho natin. Diba? Kaya nga mayroong kanta eh. Ewan, kinakanta ba ito sa kids? Father Abraham has many sons of Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord. Ano sunod doon? Raise your hand. Basta yun na yun. Kaya yun po yung ibig sabihin nun. Hindi lang siya basta kinanta, kundi meron siyang biblical at spiritual na meaning. Kaya nga sabi, di ba, sa John chapter 8, sabi ni Lord, kahit nga sa mga bato sabi ni Lord sa mga Pariseo, kayo mga hindi anak ni Abraham. Sabi ni Lord, mga Israelita yon, mga Hudyo. Bakit sinabi niya? Kasi hindi kayo nananampalataya sa akin Yun yung sinasabi ni Lord Jesus Christ. Kaya napakahalaga ho, nung tayo sumampalataya kay Kristo, tayo po ay naging kabilang sa mga spiritual na anak ni Abraham. And hindi na ho natin kailangang yung covenant,
ng pagtutuli, hindi na ho natin kailangan gawin yon. Bagamat again, dito sa Pilipinas, that is the culture. Meron hong story kasi sa Bible, sa Acts chapter 15, ikwento ko na lang. Sa Acts chapter 15, kung saan, yung mga mananampalataya na hindi mga Israelita, hindi mga Hudyo, kailangan magpatuli din kayo. Kasi ito inutos ni Moses sa amin. Pero sabi nila, Pablo, sabi nila Pedro, wag na kayong magpatuli. Mababasa natin sa Acts chapter 15, may dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kawagaliang itinuro ni Moises, hindi kayo maliligtas. Ayan. Na para bang kailangan ito yung gawin mo muna sa physical na katawan mo para maliligtas. Pero nilinaw po nila dito sa verses 8 to 10, hindi na ho nila kailangan. Sabi sa verse 8, ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpapatotoo na sila'y tinatanggap niya ng ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob niya sa atin. Ano po yung background dito? Kagagaling lang po nito ni Pedro sa bahay ni Cornelius. Sino po yung si Cornelius? Siya po yung Roman na leader, centurion, na siyempre hindi siya Hudyo, pero sumampalataya kay Lord Jesus Christ. Kung naalala niyo yung story, bago pumunta si Pedro sa bahay nila Cornelius, di ba, nagpipray si Pedro, tapos nagkaroon siya ng vision, kumain ka ng mga maruruming pagkain na yan. Sabi ni Pedro, hindi ako kakain yan. Hindi ako susuway sa utos ng Diyos, 3 beses yon. Ito ay malinaw na mensahe ng Lord kay Pedro. Pumunta ka sa mga hintil, sa mga hindi mo kalahi. Gusto ko rin silang iligtas. Kasi nung panahon na ito, meron talagang division. Di ba kahit nga dito sa Pilipinas Bisaya pati mga Tagalog Laging nag-aaway sa Facebook. Kahit yung mga taga Mindanao, yung lagi ko nababasa, punta ka dito sa Mindanao. Sino nakakabasa nun? Di ba? Yung mga basketball, punta ka dito sa Mindanao. Parang pinag-aaway-aaway yung mga Pilipino. At ganito, maiintindihan natin. Ganito po yung context ng panahon na ito. Yung mga Israelita, ayaw nila sa mga hintil kasi hindi nila kalahiyan. Feeling nila sila lang yung nililigtas ng Diyos. Kaya sabi ng mga patuli kayo para kayo mailigtas. Pero sabi nila, hindi ho sa pagtutuli ang kaligtasan. Move forward tayo. Paano po yung kaligtasan? Sabi dito sa verse 11. Sige, verse 11 na tayo. 1, 2, 3, go! Sumasampalataya tayo na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. At gayon din sila. So talagang sa pamamagitan ho ng Panginoong Hesus. At sinabi ho, diretsuin na natin Galatians chapter 5 verse 6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalagay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Galatians chapter 6 verse 15, hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay kung siya ay bago ng nilalang. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation sa pamamagitan ho ni Kristo. Bakit ito pinupunto rito? Kasi big deal po ito nung panahon nila. Again, yung pagtutuli. Big deal ito. So wala hong mali siya dito, no? This is biblical. Big deal sa kanila ito. Sa panahon natin ngayon, may mga ganito ng pagkakataon na may mga nagtuturo, hindi ka maliligtas pag hindi ka naging membro ng church na ito. Di ba may mga ganyan? Kaya, kailangan umatid ka, hindi ka maliligtas. Pero hindi ang kaligtasan, parang ito po yung kahalintulad na pwede nating ikumpara. Na yung physical. Kailangan mo magdasal ng 12 ganito. Kailangan mong magtirik ng kandila. Kailangan mong lumuhod ng asin. Diba? Gawin kaya natin yun sa church. Para mapatawad ka ng Diyos, kailangan mula doon sa labas, luluhod ka hanggang dito. Diba? Meron mga ganon. So hindi na ho natin kailangan ng ganon. Hindi ang kaligtasan at kapatawaran ng Diyos, nililinaw ho, wala ho sa physical na ginagawa, kundi nasa loob yung puso natin. How we respond to the call of the Lord. At ito po yung pangako ng Panginoong Diyos. Bagamat hindi ho natin pinagbabawalan kayong magpatuloy, nililinaw natin. So, pero yung context lang nito. Yung context lang nito. Kaya sa vacation, wag kayong mag-alala, hindi natin pinagbabawal 'yan. At mapapansin din natin yung sa pagtutuli, 'di ba, mga lalaki lang siya. Pero pagdating ho dito kay Kristo, wala hong pinipiling gender. Babae, lalaki. O kahit sabihin mo pa, yung sinasabi nila. Ngayon kasi nadadagdagan, although alam lang natin, 2 lang. 'Di ba? Male and female, pero ngayon ang dami na
May mga, di mo na malaman eh, non-binary, binary, ewan ko, nalilito na rin ako. More than 40 na yung gender eh. Hindi po tayo nagbibiro, no? Pumunta kayo sa Amerika, more than 40 na yung gender. Hindi mo maalam. Pero gayon pa man, itong mga taong ito, gusto rin silang iligtas ng Panginoong Diyos. Gusto rin ng Diyos na makipagkasundo sa kanila. So, titingnan natin. Yung pangatlo po, no? Ito naman yung malalim na kahulugan ng pagtutuli. Kasi wala na yung physical eh. Ano naman yung spiritual, symbolical na kahulugan nito. 1, 2, 3, go. Circumcise our sinful flesh. Ito po yung term na ginamit sa Bible. O so, pababawin natin. Sabi natin, iwaksi natin ang masamang hilig ng laman. So yan po yung kanyang ibig sabihin. Kasi parang pagka nilagay mo, tuliin natin ng masamang hilig ng laman, parang hindi natin maiintindihan ng marami. So, inano natin, paraphrase. Paraphrase po ang tawag dyan. Actually, sa Bible po, paraphrase din ang ginagawa dyan, kadalasan sa Tagalog. So, pag sinabi ho nating circumcise our sinful flesh, iwaksi na natin, di ba? Ang masamang hilig ng laman. Yan po yung itinuturo na sa New Testament. Kasi, di ba sa pagtutuli, mayroong ginagawa, may tinatanggal na laman eh. Yun po yung simbolismo noon, tatanggalin mo na yung mga hindi na kailangan. Sa katunayan, ito po yung malinaw na sinabi din. Diretso na tayo siguro sa sa Colossians chapter 2, verses 11 to 13. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Sa pamamagitan ng bautismo, nalibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. So napakahalaga ho. Ito ho yung ibig sabihin na, yung spiritual. Kasi baka pag nagbabasa tayo ng Bible, baka hindi natin naiintindihan. Ito, malinaw na sinasabi. Ayun pala yung ibig sabihin niya ngayon. When we say circumcise our sinful flesh, we will cut off, aalisin natin yung mga masasamang hilig ng laman. Again, sinabi natin kanina, when we made a covenant with God, meron tayong bahagi. Ito po yung bahagi natin. Una ho, manampalataya tayo kay Jesus, pero hindi ho siya nagtatapos doon. Yung pangalawang bahagi, tatanggalin na natin yung masasamang hilig ng laman. Hindi ho natin pwedeng pagsamahin na ikaw ay mananampalataya ni Kristo at ikaw ay nabubuhay sa kasalanan. Hindi ho pwede yan. Diba? Kaya nga yung sa parable ni Jesus Christ, diba? Hindi mo pwedeng pagsamahin yung lumang damit at bagong damit, pagtatahiin mo kasi masisira lang. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung lumang, ang tawag doon, yung sa lagayan nila ng wine. Basta yung balat. Balat. Basta yung balat yun, di ba? Yun yung ibig sabihin nun eh. Pag pinagsama mo yung luma at bago, masisira lang din yan. Hindi pwede. Yung binigay sa yung bagong pagkatao, wag mo nang isama yung luma mong pagkatao. Kasi pag pinagsama mo yan, ang mangyayari, ang puso mo, magiging katulad lang yung pangatlong yung nahulog sa, di ba, meron nahulog sa kalsada, sa batuhan, at sa dawagan. Hindi sila lumago dahil nagko-compromise sila. God does not want neutrality. We need to make a decision. At malinaw ito na nahamon ni Joshua sa mga kalahi niya. Kaya mamili kayo ngayong araw na ito. Sasambahin niyo ba yung Diyos ng mga taga-Kanaan o yung Diyos ni Moises? Pero as for me and my house, we will serve the Lord. We need to make a decision. We cannot serve two masters. Amen. Tingnan natin, 1 Corinthians 7:19, hindi mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Subalit ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Meron ho tayong pananagutan na sumunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Luke 6:46, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Ito po yung sabi ni Lord Jesus Christ sa mga tao. Tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo naman tinusunod yung inuutos ko.
yung sinasabi ko. Sabi ni Jesus Christ. Pagkausap mo si Lord, isipin mo, kausap mo si Lord ngayon, ano kaya sabihin niya sa'yo? Sabihin niya kaya sa'yo, good job. Diba, faithful servant? Or, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Di mo naman sinusunod ang sinasabi ko. Yan. Ano kaya sasabihin niya? Pagkaharap po si Lord Jesus Christ ngayon. Pero malinaw ho, ito po yung covenant, Abrahamic covenant na sinasabi ho sa Biblia. Meron siyang covenant kay Abraham, pero yung covenant niya kay Abraham, ang pagpapala nito umaabot hindi lamang sa kanyang mga kalahi, maging sa ating mga Pilipino, sa lahat ng tao sa mundo na nakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Babasahin ko muli, basahin natin conclusion. 1, 2, 3, go! Nang tayo ay sumampalataya kay Jesus, nakipagkasundo na rin tayo sa Diyos at naging mga espiritual na anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos sa Kanya. Ito po'y lagi nating alalahanin. We are sons and daughters of God, and we are also spiritual sons of Abraham, and therefore we will also receive the inheritance that God has promised to him. Tatanggapin din natin nung pangako, yung pamana na ipinangako kay Abraham, higit sa lahat yung kaligtasan. Galatians chapter 3, last verse na ito, tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham. Sino mang nananalig sa Diyos, sino mang nananalig kay Kristo, siya ang tunay na anak ni Abraham. Walang kinalaman ang lahi dito. Bago pa ito mangyari ay ipinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balita ay ipinahayag na kay Abraham, sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. At palakpakan po natin ang Panginoong Diyos because we are also blessed. Diba? Sa pangakong ito ng Panginoong Diyos. I invite the band to prepare. So habang upo muna yung ating mga, may kikwento lang ako sa inyo about God being a covenant making God. So gusto ko pong i-share sa inyo yung kwento ni Danny or Kiko. Siguro, I don't know if you are familiar with this man. Pero ano po ba yung kanyang buhay? Ang buhay niya po, siya po ay lumaki sa isang dysfunctional family, magulong pamilya, abusive na father. Sa katunayan, ang kanyang tatay po ay member po ng mafia or gang. 'Di ba? At dahil kulang siya ng guidance ng father, at the age of 9 years old, tumitikim na po siya ng mga pinagbabawal na substance. Di ko alam, hindi tinukoy kung rugby ba yan, or shabu, or marijuana. Di malinaw, pero illegal substance. All because lumaki siya sa dysfunctional family. Nagbinata siya, katulad ng tatay niya, iniidolo niya. Gumawa rin siya ng mga masasama. Naglabas-pasok din sa kulungan. Sa katunayan, ang tatay niya pa ang nagiging guide. Sabi ng tatay niya, kasi yung pag nakukulong siya, yung tatay niya yung nagpapiyansa. Sabi niya sa anak niya, kay Danny, anak, marami ka pang kakaining bigas. Diba? Kung ikaw ay matinong tatay, will you encourage your son, your daughter, na mapariwara? Pero yun yung nakasanayan. And eventually, at the age of 18, siya po ay nakabuntis. At dahil yan, napilitan siya magpakasal. Pero dahil napilitan lang, wala naman sa puso niya, siya po ay naging masamang tatay. Sa katunayan, sobrang lala po, lumipas sa mga taon, sobrang lulong na siya sa droga, sobrang lulong na siya sa pambababae, sa mga masasamang gawain, mga illegal na aktibidad. Habang dumating na sa punto ng buhay niya, sa sobrang sama, umuwi siya sa bahay na lasing, may dala siyang baril. Pinasok niya yung kanyang asawa, ang pangalan ay Don, at 2 anak, 8 taong gulang at 2 taong gulang. Hawak ang baril. Tinutok yung baril sa anak. Papatayin na lahat. Di ba normal na ano? Actually, hindi siya normal, pero nakakabalita tayo nito.
Yung mga ganitong balita, yung mga nalulung sa droga, pinatay ang buong pamilya. At ganun na yung mangyayari. But God was so gracious. Pipitikin na lang yung baril. Ano nangyari? Yung bata. Humagalpak sa tawa. Humalakhak. Yung nakita niyo yung anak niya na siya'y napaiyak. Wow. Sobrang lala na ng sitwasyon ko. Hindi natuloy yung pagpatay sa buong pamilya. Lumabas siya ng bahay nila, lumabas siya ng kwarto, lumabas ng bahay. Salamat sa Lord dahil tumawa yung anak. Para sa anak, ano yun laro lang. Pero yung 8 taong gulang na anak niya at sa asawa, kinakabahan na sila. Sa katunayan, yung anak niya, yung panganay na 8 taong gulang, lumaki siya na sobrang galit sa tatay niya. Alam niyo sa mga project sa school, yung mga drawing, magdo-drawing sila ng pamilya, yung tatay walang ulo. Ganun yung, dun niya ina-express yung galit. Pero dumating sa punto ng buhay ni Danny, pagod na ako. Maraming beses binalak niya na rin patayin yung sarili niya. But the good thing is, God is gracious. Yung kanyang asawa na si Don, siya ay na-born again. Umaattend ng Bible study. Inimbitahan siya. Isa dito pong hamon, if you know the story of story ng kanyang asawa, yung faithfulness niya kay God kasi, pwede niya nang hiwalayan Alam niya na nang bababae yung asawa niya, pero hindi siya tumigil sa pananalangin, hindi siya tumigil sa pag-aalaga. Naging martir talaga siya. Kasi nananampalataya pa rin, Lord, iligtas mo na itong asawa ko. Then suddenly, napa-attend siya ng prayer meeting. Sige, wala naman sigurong mawawala. At ang unang-una niya napansin, yung mga tao nananalangin. Hindi siya maalam sa panalangin Pero eventually, sa kanyang pag-attend, sabi ko, wala naman sigurong masama. Wala naman sigurong masama na manalangin din ako. Ano ba meron sa kanila? Nagkaroon na siya ng comparison na nakikita niya na ayoko na lang ganitong buhay. Ano bang meron sa mga taong ito? At isang araw, ito yung nasabi niya sa Diyos. I got impression that prayer should come from the heart. Sabi ko, I'll try it. Wala naman mawawala. At ito po yung kanyang sinabi, if you are real, tulungan mo naman ako. Kasi pagod na ako. Tayong mga tao, nakikita lang natin yung panlabas na ginagawa ng mga tao sa paligid natin. Ay, mga addict yan, mamatay na yan. But deep inside, nakikita ho ng Diyos yung mga struggle, yung mga tao na ginajudge natin. Akala natin, wala na silang pag-asa, pero deep inside, they are crying for help. Meron ka bang kapatid, kamag-anak, na ganito ang sitwasyon? Siguro iniisip mo, wala na siguro itong pag-asa. Pero hindi mo naman nababasa ang puso at isip niyan. Deep inside, they were crying, Lord, help me. Marami hong sa komunidad ng LGBT. Marami ho sa kanila, they are struggling. Ayaw naman nila, pero nahihirapan sila. Ano ho yung trabaho natin? Trabaho natin na ipakilala natin sila sa Diyos. We are called to guide these people. Dito, sa kanya, ang naging katuwang niya, yung kanyang asawa. Hindi tumigil sa pananalangin. Inibitahan, sinama sa church. Invite your friends. Diyan lang nagsisimula yan. Huwag kayong magsawa. Bagamat hindi pa alam ni Mr. Orquico yung the word covenant. Pero gumawa siya ng kasunduan. Lord, if you are real, tulungan mo naman ako. Pagod na ako. And praise God, ang Diyos po ay nagpakilala sa kanya ng personal. He's now a pastor, diba, sa CCF, sa Rizal. At siya po yung nag-minister sa mga natotokhang. Yan po yung naging ministeryo niya.
kaya hong baguhin ng Diyos. Ano po yung hamon sa atin dito? Tayo kilala na natin ng Diyos. Siguro may part ng buhay natin na nahihirapan tayong baguhin, nahihirapan tayong alisin. Makipagkasundo ho tayo sa Diyos. Lord, help me. I invite everyone na tumayo. Di ba meron hong story sa Bible, yung kasama ni Lord Jesus Christ sa cross. Hindi niya naman sinabi na, Lord, isama mo ko sa paradise. Hindi niya sinabi kay Jesus, Lord, tulungan mo ko. Habang nakapako siya sa krus, ito yung sabi niya kay Lord Jesus Christ, Jesus, remember me. Yun lang. Nakita ni Jesus yung puso nung isang sa nakapako sa krus. Siguro yung mga sundalo, yung mga tao sa paligid, nasa isip nila yung kasama ni Jesus na napako sa krus, masamang tao yan. Kasi masasamang tao lang yung mga pinapako sa krus. Pero si Jesus, nakita niya yung puso ng taong ito. Sabi nung nakapako, Jesus, remember me. Pero sabi ni Lord, today, with me in paradise. I just want everyone just to close your eyes. Meron ba kayong something na nahihirapan kang isurrender ngayon? Make a covenant with God right now. Because our God is a covenant-making God. A covenant-keeping God. Sabi ba sa huling bahagi ng outline, circumcise our sinful flesh. Iwaksi ang masasamang hilig ng laman.